Alright, good morning. Welcome back to my channel, Randy Taylor Vlog. Today guys ay may tuturo ako sa yung mga technique. Tuturuan ko kayo kung paano magtabas ng kahit anumang damit. Pero itong gagawin natin ay pang-militar ito. Pero ang procedure nito ay parang pangkalahatan. So, samahan nyo ako guys. At saka kung gusto nyo matutunan, huwag nyo i-skip itong video natin na to. Kasi pagdating, para masundan nyo na step by step para matuto kayo. So, sa mga gustong matuto ng ganito, para sa inyo itong video na to. Alright. Alright, so guys, ito yung mga procedure dyan na dapat natin malaman para sa mga gustong matuto ng ganito. Guguhitan ko muna ito pansamantala. Tapos pag na-layout ko na dito, itututok natin yung ating camera kasi wala akong mapupistuhan na masyadong na magandang anggulo. So ang gagawin natin, ili-layout ko muna dito, tapos mamaya tututukan natin ang camera. So sundan nyo lang guys. Kasi malaki ang pakinabang nito kasi sa mga gustong matuto ng mga ganito, malaki ang pakinabang nito sa atin kasi kumbaga para makagawa tayo ng sarili nating diskarte kung paano ginagawa. So malaki ang matutulong nito sa ating mga katiro na gustong matuto ng mga ganito klase. So i-layout ko lang siya dito, tapos mamaya pagka na-layout ko na, guguhitan natin ito, tapos tututukan natin ng ating camera para malaman nyo kung ano mga procedure yung kailangan natin. Kasi hindi siya makita sa mga pagka-light yung camera. Kaya ito na yung naisip ko na paraan para masundan nyo rin. Layout lang ako guys. Ginagawa natin ito guys kasi para pagka sakali man kayo mga kasi kung gusto nyo matuto ng mga ganito, at least may mga idea na kayo kung paano natin gagawin. So basta masundan nyo lang itong ating video, tapos huwag nyo lang i-skip, tapos pag-aralan nyo hanggang sa masanayan nyo, kasi malaki ang may tutulong nito sa atin bilang mga ka-tailor na gustong maggawa ng sariling damit or pantalon ganon, or mga pang-upper part. Kasi si Randy Taylor ay halos hindi na rin siya bumibili ng mga pantalon niya kasi ito tayo nang gumagawa. So napakalaking bagay kung marunong tayo ng ganito. So ito guys, malapit na tayo. Pilit na layout ko lang, tapos papakita ko sa inyo ito na malapitan para nagsagan masundan nyo, kasi mga technique ito na may mga technique tayo dito na ginagamit na para mas mapadali yung ating trabaho or sa mga magtatahi din. Kasi kung susundan natin ito ng medyo matagal, kaya ang gagawin natin, ida-direct lang natin para mapadali tayo. So tututukan lang natin ang ating camera. Alright. So na-layout ko na guys. Umpisahan muna natin dito sa bandang baba. So kung napapansin nyo, ito dito may guhit, ito may guhit siya, saka dito yan yung front part natin. Tapos ang ginagawa natin yan para siyempre mas malaki yung sa back part. Dapat ang ginagawa natin yan, nag-add tayo dito ng 1 inches, tapos ganoon din sa both side siya. Tapos ito ang gugupitin natin, itong guhit na to, ito na wala tayong allowance dyan walang allowance dyan. So walang allowance kasi para doon na mapunta sa likuran lahat ang allowance.
ang allowance ng tahi ay half inch, parang kunyari ganito. Yan, half inch siya, half inch ito. Bali ipipix natin, pero itong sukat natin na to, wala pa itong allowance, walang allowance siya, wala siyang, as in wala, kung kunyari ang sukat natin is 13, hanggang 13 lang talaga siya. Tapos diyan natin siya gugupitin diyan. Yan, itong guhit na to, ito yan. Tapos yung sa back part, ito rin, dito rin natin gugupitin para pagtahin ng kakain tayo doon ng half inch, kakain din ito ng half inch. So para medyo malaki yung back part. So yan, diretso yan hanggang dito sa may ninyas, tuhod. Sa kahit anumang klase ng damit, pare-parehas yung procedure na gawin nyo ito guys, na ganitong procedure, kasi mas maganda ito, kasi para nakukuha natin yung eksaktong sukat na yung tamang hatian ng back part at saka front part. Kasi siyempre kung tayo kung magagawa tayo ng ganito, medyo malaki talaga yung back part, kasi siyempre nandun yung mga laman natin sa binti. So sa harap wala naman. So diretso tayo dito. Ito, sundan nyo lang ito guys, kasi bali ito na nililayout ko na lang ito para masundan nyo na rin kahit papano. Yan. Tapos dito sa ito yung front part, ito papunta rito. Ayan, disregard nyo ito guys na kulay puti, kasi dinugtong ko lang na ito na tila para makadaan lang yung makadaan lang yung layout natin para sa tutorial, para sa ating mga katilor na gustong matuto. Tapos dito itong na to, nag-iiba-iba ito. Kasi kung napapansin nyo, ayun guys, so mula doon sa tuhod, pumunta siya rito, palaki siya ng palaki, papunta rito hanggang doon, medyo malaki na siya. So dito nagbabago-bago, depende sa size ng hita na kukunin natin. Kunyari mga 24, so kung tayo dito ng 38, yung hips tayo na 38, yan, dito panama siya doon sa 1.5 lang, 1.5 hanggang 2 inches. So ganon yung gagawin natin dyan. Kaya nagbabago-bago yung sukat. Kunyari ito mula rito, pwede tayong gumamit ng 1.5 inch, ayun ganyan. Pwede rin tayo gumamit ng 2 inches, yan, hanggang 2 inches siya. Depende sa kukunin natin na sukat, kasi kung sobrang laki yung kita natin, kailangan natin umabante pa doon ng at least mga 2.5. So mga ganon. Tapos dito sa ito naman sa hips, dito ito sa hips pala, tapos papunta rito. Tapos dito pag magsukat na tayo ng ng actual, ang kukunin natin mula rito, kasi yung unang sukat niya nandito. Pero pag nagsukat na tayo ng may kasama ng back part, dito na tayo mag-umpisa. Ayan, mula rito papunta rito, tapos bawas ka ng half inch, tapos ibabalik mo yung tape measure papunta na rito. Kung kanina nagmula tayo doon sa unahan, dito na tayo magsisimula, dito na tayo maglalagay. So ang pagitan nito, mula itong front part, nag-reverse tayo ng 2 inches. Yan, para mas maganda yung lapat doon sa back part. Tapos dito naman sa tayo dito ng 1 inches, nag-reverse tayo ng 1 inches. So yan ang pinakamagandang reverse dyan, para pagdating doon sa back part, medyo maganda yung lapat doon sa pagdating sa natin, sa puwit, bandang puwit natin. So tapos ito, pasok ka? Hindi, tanghali na. Tapos ito na. Kung kanina doon tayo sa may bisita kasi ako. Kung kanina dito nanggagaling yung hip ng sukat natin, tapos nag-reverse tayo ng 1 inch, tapos dito 2 inches, tapos diniretso na natin yan ng guhit pa ganun. So yan ang gagawin nyo guys, kasi yan ang pinakamagandang technique dyan para gumanda yung lapat sa bandang back part nya. Pagdating sa puwit natin, medyo maganda yung lapat ng pants.
So ito yung sukat ng hips, pero pag nagsukat na tayo, dito na tayo mag-umpisa. Dito sa ano na to. Umpisa dyan, papunta ka rito, bawas ka ng half inch, tapos ibalik mo yung tape measure papunta na rito. Kung kanina nagmula tayo dito na tayo magsisimula, tapos papunta dito, papunta rito hanggang dito. Ayan. Tapos ang sukat niya dito na tayo maglalagay ng mga allowance. Kunyari dito pumatak yung sukat, mag plus ng half inch. So parehas yan dito rin. Parehas yan ang ginagawa. Dito naman sa waistline niya, dito tayo magsisimula, papunta rito. Yan, back front part ito. Reverse tayo dito ng half inch para sa allowance. Tapos babalik tayo dito sa yung nagmumula doon sa baba na diretso. Yan, magmumula tayo dyan. Tapos papunta naman, pa-reverse naman nito, papunta rito, papunta rito, papunta rito. Tapos pagdating natin dito, kunyari dito na yung sukat natin, is mag plus ulit tayo ng half inch. So ganoon yung procedure niyan. Tapos ang gagawin natin ito na. Yan, hip curve ang tawag nito, guys. Yan. Mula doon sa tuhod, guguhitan natin yan ng hanggang dito sa ano natin, sa placing natin na 1.5 or 2 inch hanggang yung, depende sa laki ng kukunin natin dito sa hita. So tapos guhitan natin yan. Yan, guhit na kasi yan. Tapos dito naman, mula doon sa tuhod din, 1.5. Tapos yung pinataka natin dito, dito banda. Tika. 1 hand lang kasi ako eh. Ang pumatak ang sukat natin sa hita, ito siya. Ito. Tapos nag-abante tayo nagdagdag tayo ng allowance na half inch. So dito siya. Ganon din dito. Ayan o. Dito yung pumatak yung sukat niya, dagdag tayo ng half inch. Tapos ganon din dito. Lahat niya pareha-parehas. Tapos ang gagawin natin ng guhit ng pag ano niyan, kung napapansin niyo yung curve natin, ito oh. Ilayo-layo ba yung camera to? Ang pagguhit natin hindi pa ganyan. Bilang ka. Ang pagguhit natin hindi ganyan. Hindi ganito. Kundi ang gagawin natin yan, pag ganyan siya. Yan. Hanggang sa marating natin dito yung sukat natin dito sa tuhod, sa hita natin. Mula doon sa 1 inch na dito sa tuhod. Pag ganyan ang ano natin, pansinin nyo guys yung ano ko importante ito. Yung squalak ay yung hip curve ko. Kung hindi kasi pwede yung ganyan eh. So mula doon sa tuhod hanggang dito sa may parting hita, ang gagawin natin yan, pag ganyan. Ayan o. Medyo pag ganyan ang curve niya. Tapos babalik ta rin natin siya ngayon. Mula naman doon sa hita hanggang papunta doon sa waistline. Ino yung gagawin natin yung ano na siya yan. Yan. Kung kanina ganito tayo. Yan. Mula dito hanggang sa hita. Tapos pagdating naman doon sa mula sa hita, pataas na hanggang doon sa may waistline niya. Ang gagawin natin ay paganyan. Bali papasok naman yung curve niya. Baliktaran siya. Pero dito sa mga ganito, diretso lang ang ginagamit natin dyan. Either na roller, yung ganito, or yung itong eskwala natin na straight. Ganyan o. Yan. Yan. Ganon din doon sa kabila hanggang doon sa tuhod lang. Ayan. Yan. Mula sa laylayan hanggang dito. Yan. Tapos yan gagamitan natin ng hip curve. Pag ganon. Yan. Tapos dito rin sa kabilang side, pag ganyan siya. Yan. Tapos mula doon sa, ulitin ko lang inulit ko lang kasi para masundan nyo. Mula naman dito sa hita, sa part ng hita, dito mo punta rito hanggang dito. Babalik na rin natin yung hip curve natin. Pag ganyan na siya. Kasi ang korte ng katawan natin ay medyo pasiksi. So yan na guys, yan ang pinaka magandang pamamaraan dyan. Sana nasundan nyo. I-review lang natin. Bali dito mag additional ka ng 1.5 or hanggang 2 inch depende sa laki ng kukunin mo dito. Kung sobrang laki,
Pumabanti ka doon ng mga at least mga 2.5 inch. Yan. Wag naman sobra-sobra kasi pangit na yung kalalabas noon. Bali magka-high waist na siya. Pero pwede mo pa rin gawin. Kaya lang magbabawas ka dito sa crotch. Kung nga pala yung sukat pala nito, magmula dito sa ano, kung napapansin nyo guys, medyo pa-islant yung ano natin yung una. Pa-islant, ayan o. Pa-islant sa tila. Ayan. Hindi mapansin. Ayan. Basta pa-islant ito guys. Pa-islant siya muna. Tapos mula rito ang sukat pala natin, ang sukat po, sorry hindi ko na ano, ito mula rito kasi may platina pa tayo, meron tayong ano, ang sukat natin yan is ganito. Nilatag ko lang yung aking tape measure, 1 hand lang kasi ko guys, 1.5, ayan o, 1.5, tapos papunta rito kasi 10 ang kukunin natin. Tapos diretso papunta rito sa baba. Ayan o. So ididiretso natin mula doon sa taas 1.5. Tapos ididiretso natin dito. Ayan. Kasi 35.5 yung kukunin natin. Tapos mula doon sa ano, mula doon sa hips. Maguguhitan nyo ito guys pala. Mula dalawa. Bali isa dito sa bandang side nito. Isa ron sa bandang side doon. Para dalawa, yun ang guguhitan natin para makuha natin yung mga ganitong guhit na mga diretso. Ayan, yung mga guhit natin diretso na ganito. So mula dyan, sukat ka dito banda, papunta ron, tapos sukat ka rin dito, papunta ron sa baba. Tapos kung anong tinapatan, yun ang susundan natin ng guhit. Ayan na. Kaya nagkaroon tayo ng mga guhit pala ng ganito. Para ito, sundan nyo talaga na maigi ito kasi para matutunan nyo yung mga ganun. Yan. Tapos mula dito sa ano na to, mula dito sa crotch natin hanggang dito sa pinakabutong natin, hahatiin natin siya. Hatiin nyo lang siya guys. 1 hand lang kasi ako, hindi ko maalapat ng masyado. So mula rito hanggang pababa, hanggang dito, yan. Hatiin nyo siya. Kunyari, ang kalahati is kunyari, ang sukat nito is 25. So, ang kalahati niya na is 12.5. So, 12.5 ito na yung kalahati niya. Ayan o. Ganon din yan. Lahat pwede nyo i-apply yan guys sa lahat ng mga klaseng pantalon. Basta ganyan ang magandang procedure kasi kailangan maghati talaga yan. So, pagkahati na natin, guhitan ulit natin. Tapos dyan na rin tayo magsusukat ng tuhod. Pag ano siya. Kung napapansin na, nahati na. Ang kukunin kong sukat ay ito to. Ang kukunin kong sukat is 18. 17. So mula dyan, 4 in 1/4. 4 in 1/4. Ayan o, 8.5. 17. Tapos yan ang natin gugupitin yan mamaya. Dito, ang sukat nito is 6.5. Ayan, 3 in 1/4. Ayan, 6.5 siya oh. Kung napapansin nyo guys, walang allowance yan ha. Kasi dyan, okay lang yan kasi doon natin binawi sa back part. Nag-abante tayo ng 1 inch. So doon natin binawi. So, babalik ako, ipapakita ko lang sa inyo na talagang ginupit ko dito sa guhit na to bago galawin ang tila. Alright, so balik tayo ulit. So ito na guys, ginupit ko na. Ito, talagang dyan natin ginupit sa pinakaguhit natin. Pinakaguhit natin. Yan. Yan, ayan siya oh. Yan, dyan natin talaga ginupit. Kasi mag-reverse lang tayo dito ng half inch para sa allowance. Pero doon sa back part naman, kung napapansin nyo guys, kasi ang gagawin natin, baliktarin natin ang tila. Bali yung itong laylayan, ipupunta natin dito. Tapos itong waistline naman, ito, ibabaliktad natin papunta ron siya. Yan. Kumbaga sa yung laylayan nila, ang pinakabutong niya, dito naman tayo kukuha ng para sa ganito. So babalik ka rin lang natin. Kaya ko drawingan lang dito ng ng mga ganyan kasi para masundan niyo na buong pattern ng pantalon na ganyan ang procedure. Pero ang gagawin natin yan, babalik rin naman natin. Kaya disregard niyo na yung guhit sa ngayon. Pero yun lang susundan niyo na kailangan abante 1 inch. Ganun din dito sa both side yan. 1 inch, 1 inch.
1 inch din dito. Tapos yung pagdating dito, review na lang ito pagdating dito, pwede na tayong gumamit ng 2 inch or pwede tayong gumamit ng 1.5 inch, ay 1 in, pwede, depende sa laki, hanggang 2.5. Kung sobrang laki yung kukunin natin dito na hindi natin kaya makuha, pwede naman tayo mag 3 inches, kaya lang babawasan natin itong crotch. Kunyari, ang kinuha natin na 10, kanina kagaya ng kinakita nyo kanina 10, gagawin natin itong 1.5 para yung abante doon na 1 inch na half inch, kasi kung sobrang laki dito natin papatayin natin dito siya para yung crotch natin hindi maapektuhan. Kung 10 yung crotch natin, 10 pa rin ang kalalabasan niya kasi binawas natin dito, binawas na iyang ganyan, tapos dito natin dinagdag kunyari mga 3 inches na yung mga ganun. So sobrang laki na yan, kaya yan ang magandang gagawin dyan para hindi maapektuhan yung crotch niya. So hindi ko na siguro ipapakita ito sa iyo na pagbabaliktad, kasi same procedure na rin naman kumbaga sa na layout na rin natin dito. So ganun naman tapos yung daan naman natin ng gunting yan dito na uli, yan papunta rito sa back part. So pero sige, babalik na rin ko na lang para makita nyo rin kung paano natin i-layout ng actual na talaga. So babalik ako. So guys, balik tayo. Bali ito na yung binaliktad ko na kasi yan. Ito na yung pinaka-actual na kasi kanina ito pa rin mga guhit natin. Kaya lang ang tila natin ito tinakanon, hindi ko na nadugtungan dito ng tinanggal ko na yun. Dito na natin actual na kasi ito yung tunay na talaga na gugupitin natin. So ayun pa rin siya, same procedure. Kung ito dito 2.5 2 inches, yan 2 inches, tapos dito ito reverse ng 1 inch, tapos dito 2 inches. So isa pa rin kasi kagaya sa kanina, yan hanggang dito. So ito na yung actual natin na gugupitin. Dito naman natin padadaanin yung gunting. Tapos kung napapansin nyo rito, bumaba ako dito ng half inch, tapos ginuhitan ko na medyo pa slanting siya, tapos doon ko na kinorb para sa curve natin sa bandang likuran natin. So para makita nyo na at saka ito nga pala guys, bali ang ginawa natin dito mula rito, kasi may platina tayo dito, platina ang tawag niya, basta o wisban ang iba-ibang tawag niyan guys. 3 inches tayo dito, 3 inches yung baba mula rito hanggang dito, 3 inches. Tapos para makasigurado ko na pantay yung guhit, isa doon 3 inches, isa rito banda 3 inches, tapos guguhitan natin yan na pagganyan. Yan. Tapos mula dito sa mula rito hanggang dito sa kabilang side, hatiin natin siya. Hatiin mo. Hindi pala kalahati, bali magano ka nito ng kunyari ito ang hati nito is 10. So ang kukunin natin dito dapat 5 lang. Umabanti ka papunta rito sa labas ng kahit 1/4 man lang, para hindi siya magdikit dun kung sakali man. Itong poprotektahan kasi natin itong part na to, kasi diyan nagbabago yung pag mag-repair tayo, diyan magbabago yung sukat. Pangit din naman yung dito, ang iba kasi ang ginagawa, susukat sila dito ng 2 inches, tapos mula rito susukat na sila ng laki ng pocket. So pangit yun, hindi magandang gawin yung, kasi paano kung sobrang or lumiit man yung tao, kunyari maliit, ang nangyayari hindi na siya match yung pocket. Mas maganda yung doon tayo sa kalahati, para if ever na kung gaano kalaki yung pocket na gusto natin palabasin, at least nasa gitna siya. Kunyari ito is 5.5, yan ganyan So ang iba kasi dyan 2 inches dito, tapos mula sa 2 inches kukunin na nila yung sukat ng pocket. So hindi na siya na balance. Paano kung sobrang laking tao, nagmumula lang dito, magsusukat sila ng 3 inches, or kung sobrang laki 3 inches ganyan. So hindi siya match. Mas maganda itong ganito guys. Ang gagawin nyo, hatiin nyo
Tapos reverse lang kayo papunta dito sa labas ng 1/4. Yan, at least 1/4 lang. So yan na. Tapos para makita nyo na dyan natin gugupitin, tututukan ko na lang muna ng ano. Ayan. Talagang din natin padadaanin yung gunting natin. Boss, pwede mo kayo ng order mo, boss? Ha? Gano? Kuha lang. Tres lang yung kada dahon. So ayan. Oh, nakita nyo na talagang dyan natin ginupit sa guhit natin. Ito sumubra nga ng konti kasi hindi ko na babawasin natin yan. Pure white. Yan. Yung like niya talaga, oh. Yan. Kailangan doon talaga. Tapos dito kailangan dyan dadaan yung ating gunting. Easy and mayote. So yan lang guys. Sana may sana masundan nyo at saka sana matutunan nyo. Alright guys, sana nasundan niyo ito. Sana nasundan niyo 'yun ng ano at saka sana na may natutunan kayo doon. Tapos kung sakali mang hindi niyo masundan masyado, message lang kayo sa baba ng ating video na to para masagot ko ng kung ano pa yung mga nabubulal ako. Kung ano pa yung mga katanungan niyo regarding dito sa ating pagkakating. So message lang po kayo dito sa baba. Comment lang kayo para sasagutin ko naman yan. So maraming salamat sa inyo. Sana na natutunan nyo yung ating munting tutorial hanggat sa susunod na vlog natin. Ang susunod natin pala na ang ano nito upper part, sa pang upper naman tayo. So para masundan nyo na, para makagawa kayo ng sarili nyong up and down, isang terno na. So sa susunod natin na vlog. So sana matutunan niyo itong pantalon. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo.